Hindi ka na mahihirapang pumili pa ng rice cooker kapag pinanood mo ang video na to. Alam ko nahihirapan ka pumili, master. Ganyan talaga. Lalo na kapag dalawa lang ang pinamimilian mo. Kaya, para sa iyo ang video na to. Kaya, huwag ka mag-skip. Kumusta mga masters? Welcome again sa aking YouTube. In this video, isi-share ko sa inyo mga master yung mga tips para hindi ka mahirapang pumili ng rice cooker. At ano na rin ang pagkakaiba nila. Tsak, matututo ka na naman master katapos nitong intro. May dalawang basic na klase na rice cooker mga master. Isang standard or yung regular type. At isang jar type. Ano ba mas okay, master? Actually, lahat naman is better. Pero depende yan sa'yo kung saan ka masaya. Well, isa-isahin natin. Same lang naman halos lahat ng features nila. For example, 30 minutes cooking time with auto keep warm function. With steamer, pero optional po yun. Pero, alam mo ba kung saan sila nagkakaiba, master? At ito rin yung mga hindi sinasabi ng mga salesman when you're buying your unit. Ito yung keep warming and cleaning. Dito muna tayo sa keep warming. Alam mo ba mga master na ang regular type na rice cooker ay kailangan naka-plug pa rin para ma-maintain niya yung keep warm function niya. At hindi lang yun master. Ang tendency nun, kukonsumo pa rin siya sa kuryente. At kapag naman in-unplug ito, ay hindi niya na ma-maintain yung init ng rice. Ayoko na yan. Wait lang master, dito naman ito babawi. When it comes to cleaning, di hamak naman na mas convenient ito. Dahil pwede nyo malinisan yung mga accessories nito. Kagaya ng pot, cover, at steamer. Except sa body ng unit ha. Unlike dito sa jar type rice cooker, kahit naka-unplug after cooking is mamimaintain niya pa rin yung init ng kanin hanggang 1 to 2 hours. Pwede na! Totoo yun. Dahil ito sa compact body niya. O diba, mas less consumption pa sa kuryente. At ito lang naman yung konting downside niya. Medyo complicated nga lang ito when it comes to cleaning. Dahil hindi detachable yung mga accessories nito. Except sa kanyang pot. Paano malinisan yun, master? Ang kailangan mo lang gawin ay ganito. Punasan mo lang na maigi yung mga gilid-gilid niya. Dahil kung hindi, magkakaroon ito ng dahilan para mas madaling mapanis yung kanin. Dahil ito sa mga dumi at tira-tirang kanin na nanoot dun sa loob. Then, after magawa yon, ganun lang. Okay na ulit. Ready to use na yon. Nakapili ka na ba? Ang hirap naman, master. Additional tips ng master, kung jar type ang rice cooker mo, mas maigi kung i-unplug nyo agad after cooking para mas less consumption sa kuryente. At kung regular type naman na rice cooker ang gamit mo, advice ko lang, wag na wag patagaling nakasaksak at naka-keep warm yung unit. Dahil habang tumatagal na naka-keep warm yung unit, may possibility pa rin na masunog yung kanin. Bakit? Dahil nawawala ang moisture nito sa loob. Dahil sa init na binibigay ng keep warm function. O ano? Ayos ba? Tips lang din mga master when it comes to cord ng rice cooker. Alam niyo ba mga master na may dalawang klase ng cord ng rice cooker? Merong detachable at meron ding naka-fix na. I suggest master na piliin mo yung naka-fix or yung naka-direct na para hindi ka na tanggal ng tanggal. Compare kasi sa detachable cord, mas may tendency masira kaagad kung palagi tinatanggal yung cord sa body ng unit. Okay? That's it for video mga masters. Sana po ay may naitulong sa inyo ang video na to. At mas marami pa kayong matututunan kapag nag-subscribe ka sa channel ko. At syempre, like din pag may time. At share na rin. Baka naman. Hanggang sa mga susunod mga informative videos mga masters. Always
Stay safe. I'll see you next time. God bless.